Unang punto namin po sa Kampilan and among other organizations, we are not inviting the Vice President to lead the people power. We are calling her to be the leader of the Filipino people to stand openly against plunder, corruption, and abuses in government. Ito pong panawagan na mamuno siya, hindi po ito babagsakin ang gobyerno. Yes. Hindi po ito panawagan ng people power na hinihikayat natin ang armed forces na bumitaw sa gobyerno. Ito po ay panawagan kay Vice President na tumayo siya sa isang forum at hikayatin niya ang lahat ng mga grupo na magsama-sama sa ilalim ng kanyang liderato. Tumaya ka ng tama, tumaya ka sa mapayapang pagkilos, pero bring the voices of your people on the street, on the forum, and everywhere and everything that you can do to bring enlightenment to the people and to bring the highlight of the issues sa buong mundo. Malaking bagay dahil ikaw ay Vice President. This is her time to show us genuine leadership that is tested by the circumstances. Saan pa ba, kailan pa ba gagalaw tayo when all of us are already inside the jail, when all of us have nothing to eat, have nothing on the table? Di ba? Yes. So, hindi po ito panawagan for people power, Madam Vice President. Ito po ay panawagan to unify the forces because you are our second highest official, elected by 32 plus million votes. You cannot blame the people for having that call because you were elected Vice President. Now, Ano nangyayari ngayon sa bansa natin nakakaawa, Madam Vice President? Palagi kami nandun sa kalsada, palagi kami umiikot sa buong bansa. Nararamdaman namin ang kahirapan ngayon. Nararamdaman namin ang adikain ng bawat Pilipino ngayon. Kinakailangan ka namin ngayon, Madam Vice President. If you can still recall, I have been with you during your campaign sorties all throughout the country with the aim in view of giving more importance to the development of our country. Okay, everybody, please, you may take your seats. At i-introduce ko ang ating mga panel. Una sa lahat, maraming salamat for the independent media and political commentators for your presence. Yung team nandito rin from the mainstream media, ang GMA News Channel. Nandito rin sila. Thank you so much. And ngayon, ipapakilala ko po mula dito sa kaliwa ni Eric, si Ma'am Karen po ng Inday Cares at ng ating Kampilan National Board. Lakpakan po na. Si Sandro Oliver, na-introduce ko na ulit, Inday Cares Philippines Movement. Then si Brother Renz ng Duterte Routers Team at mga riding group communities sa Pilipinas. Si Attorney Manny Luna, may bagong tatag na i-announce na mga tagapagtanggol ng mamamayan na Attorney Manny Luna. Narinig ko kanina, ilulunsad na nila ang Lawyers for Good Governance. Yun, maganda yun. And of course, ang ating leader sa pagpupulong na ito, sa media forum na ito, dating congressman at naging political advisor ni former President Rodrigo Duterte, si Attorney Jing. Ang ating kasama sa mga retired group representing sa boses ng taga Mindanao, si Brother Colonel Retired Contapay. We welcome ang mga dumating, si Brother Rod Corneo. Sir, welcome. You can sit there sa panel. Okay. Part ng ating media community din yan, si Brother Rod Corneo. At of course, si Retired General Warlino Taos, Kampilan sa Norte ng Pilipinas. And representing mga police and other uniformed services na ang tawag nila sa grupo nila ay PARAC, si Retired Colonel Opriasa. So, kompleto na po tayo. Ang pangbungad po natin at kung bakit tayo nagtipon muli, dalawang bagay lang. Una, maglilinaw tayo na hindi po tayo nananawagan ng illegal na bagay.
na gagawin ni Vice President Sara Duterte. Ililinaw po ng panel yan ng aming punong tagapagsalita. What we're calling for the Vice President is to stand with the people and unify all the forces resisting corruption and plunder. At ililinaw yan ng aming mga kasama. Pangalawa, nagtipon tayo sapagkat maraming mga issues ang dapat mabigyan ng kaliwanagan. So, we deemed it necessary na gawin ito as media forum or the People's Media Forum. May question and answer po kayo mamaya. To start, ay pakinggan po natin dito sa pagtitipon ang paunang pagpapahayag ni Attorney Jim Paras. Take it away, Attorney Jim. Maraming salamat po ka Eric Celis, ating spokesman at hindi lamang spokesman, tagapagsalita ng taong bayan. Thank you. Laban sa korupsyon, laban sa undeclared martial law na hirap ang ating mga kababayan dahil sobra ng oppression, sobra ng walang kumpay na panghaharas sa ating mga kababayan na magsalita man lang, biglang kakasuhan na lang. So, andito po kami ngayon, ako bilang presidente ng kampilan ng mamayang Pilipino. Kasama ko si Kevin Patapay, si Attorney Manny Luna at mga iba pa namin mga kasama na nag-represent ng iba-ibang parallel organizations na nasa umbrella po ng kampilan. About 30 plus organizations. At kami po ay ilang taon na, maybe since 2023, na nananawagan sa gobyerno na magreforma. Hindi pa lang nabisto na masyado ang mga pinaggagawa ni Marcos at ang kanyang mga alipores tungkol sa korupsyon. Pero biglang siya mismo ang nananawagan na mahiya naman kayo. Sabi niya, we have 5,500 completed flood control. Pero ang Diyos ay binabantayan lang siya, pinabuhos ng gusto yung ulan at nagkaroon ng bistado. Nabistado si Marcos at sinasabi naman niya, mahiya naman kayo kasi wala palang flood control projects na pinagyayabang niya. So, doon pa lang, bumuhos na ang ikangay puot at galit ng taong bayan dahil niluloko po tayo ni Marcos mismo. Pero sa tagal naming naghihikaya na imbestigahan ang mga kurakot, imbestigahan ang mga kalokohan ng gobyerno, ng mga smuggling, importation of items like sibuyas, bigas, at sugar. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbababoy ni Marcos sa ating bayan, mga kaibigan. Sobrang nagta-travel para lang manood sa isang karera ng kotse doon sa Singapore. 2 beses siya pumunta doon. Kung saan-saan nagliliwaliw, pera ng bayan ang nilustay. So, yun po ang dinidenounce namin magmula ng 2023. Pero dahil sa watak-watak ang ating mga kababayan, iba-ibang organisasyon, iba-ibang, wala pong unifying leader. Yes. So kami po ay nananawagan kasi ang ating Vice President, tinitingala naming leader, nag-proclaim siya na tatakbo siya ng maging presidente sa susunod na halalan. Pero
habang parating tayo doon sa 2028, umaapaw ang mga pasakit ni Marcos sa taong bayan. Parang lubog na. We are considering ourselves a failed state already. So, kailangan na po na ma-unify ang ating mga kababayan. Kung iba-ibang organization, wala pong mamumuno at walang magsisigaw at magsasabi na magsama-sama tayo kasi wala tayong tinitingala na leader sa isa-isa na makapag-unify. Nakita po namin na si Vice President Sara lang ang ating kumpay, mga kababayan. Ang ating salvasyon, mga kababayan. So, nandito po kami sa pangalawang beses na manawagan muli kami. Although dininig ng ating Vice Presidente ang unang nating panawagan, mukhang hindi niya masyadong nakuha yung puntos na sinasabi natin. Ito pong panawagan na mamuno siya, hindi po ito pabagsakin ang gobyerno. Yes. Hindi po ito panawagan ng people power na hinihikayat natin ang armed forces na bumitaw sa gobyerno. Ito po ay panawagan kay Vice President na tumayo siya sa isang forum at hikayatin niya ang lahat ng mga grupo na magsama-sama sa ilalim ng kanyang liderato. Yun po ang hiniling natin, mga kababayan. Madam Vice President, wala pong hinahangad tayong people power. We are not calling you to join forces with all the forces existing against Marcos na manawagan po tayo na bagsakin natin si Marcos. Nananawagan po tayo for so many years now, for so many months now, only to denounce, only to call for grievance of the things that Marcos is doing to our country. Yun lang po, at kailangan po ng leader. Kailangan po ang mamumuno doon sa ating panawagan. Kasi watak-watak po ang ating grupo. Alam natin, the bulk of the Filipino people, alam natin na may puot, may galit sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi tayo makabuelo kung wala isang leader tulad mo, Madam Vice President. Yes. Nakita namin nung nasa Sarangani po kayo. Kulang-kulang na lang yakapin ka ng taong bayan. So, doon po natin nakikita na ang taong bayan naghihintay lang po sa iyo. Kailan po kayo lumabas sa hawla at pumunta ka sa kalye at doon po kami lahat sasama sa iyo at manawagan. Ito po huling panawagan. At si Ka-Eric, sasagutin niya yung sinasabi ng mga ibang nakapaligid sa iyo na mali yung kanilang perception sa panawagan ng taong bayan na ikaw ang maglilid sa kanila ngayong panahon na ito. Ayun. Maraming salamat. Palakpakan natin ito.